May mga bagay sa ating buhay na hindi mo pwedeng pagsabayin. Napakarami sa ating ginagawa ito. Nanonood na ng TV, nakasindi pa ang cellphone, nanonood pa sa Facebook o YouTube. Hindi po ba? Paano mo maiintindihan ang iyong pinapanood kung sa dalawa ka nakatingin? Kung hindi ka malilito, siguradong maduduling ka. Mahirap din pagsabayin. Nag-aaral ka, may nililigawan ka. Siguradong merong isa na mapapabayaan. Mahirap din ang meron dalawang pamilya. Kung sa isa pa lang nga, nahihirapan ka na, kukuha ka pa ng isang pamilya. Kung sa misis mo pa lang nga, hindi mo na siya mapasaya, kukuha ka pa ba ng isa? Sasakit ang iyong ulo. May mga bagay na hindi dapat pagsabayin. Kung gusto nating maging matagumpay sa buhay, kailangan isa lang. Bakit ang nakikipagpaligsahan o nakikipagkarera nananalo? Dahil isa lang ang kanyang tingin at tuon sa finish line. Ganyan din ang sikreto ng panalangin. Kung gusto natin na ang Diyos sagutin niya ang ating dasal, isang sikreto ay dapat isa lang ang ating ipagdasal. We should focus on one request only. Isang dasal lang, isang hiling lang. At hindi po ba ganyan din ang ating narinig sa Ebanghelyo? Si Zacarias, si Elizabeth, isa lang ang kanilang hiniling sa Diyos. Ang magkaroon sila ng anak. Kahit na nagtagal po ang pagsagot ng Diyos, sumagot pa rin ang Diyos. Binigay pa rin ng Diyos ang kanilang hiling dahil isa lang ang kanilang palaging pinapanalangin. Tayo, ano yung ating mga dinadasal? Madalas, napakarami natin hinihiling sa Diyos. Ang problema minsan, dahil sa sobrang dami ng ating hinihingi, baka nagkakasalungat yung ating gusto. Halimbawa po, itong mag-asawa na pumunta sa akin, nagpapa-counsel, humihingi ng advice. Ang kanilang problema, bumabagsak na ang kanilang business, ang kanilang negosyo. Nagdadasal sila sa Diyos kung anong kailangan gawin. Sabi po nitong babae, nitong misis, Father, hindi na ako makatulog. Ang dami na naming utang. Gusto na naming ibenta itong negosyo. Pero sumagot naman itong lalaki, sabi niya, ako naman, Father, medyo nag-aalangan ako. I'm half-hearted. Dahil itong negosyo namin, dito kami nag-umpisa. Hiniling din namin sa Diyos ito, binigay naman niya. Pero yun lang nga, ngayon, bumabagsak na, nalulugi kami. Anong kailangan naming gawin? At sabi ko po dito sa dalawa, yan yung problema nyo. Dahil dalawa yung iyong gusto. Isa lang dapat. Kailangan magdesisyon kayo. Ano ba talaga ang gusto nyo? Manatili yung business o ibenta nyo? Kahit naman ng Diyos, pag naririnig kayo, malilito. Kaya nga, hindi pa niya maibigay kung ano yung gusto nyo. Dahil, hindi malinaw kung ano ba talaga. Kailangan isa lang. At pag sigurado na kayo sa kung ano ang iyong gusto, pagtulungan niyong ipanalangin. Pagtulungan niyong ipagdasal sa Diyos. Tayo, ano ba yung isang bagay na gusto nating ibigay ng Diyos? Pero, hindi lang dapat isang dasal. O hindi dapat nagkakaisa tayong nagdarasal. Hindi niyo po ba napansin na itong dalawang mag-asawa, si Zacarias at Elizabeth, magmula nung kabataan nila hanggang pagtanda nila, nagtulungan sa kanilang pagdarasal. Kaya naman binigay din ng Diyos yung kanilang hiling. They did not only have one request to the Lord. They requested it with one mind and one heart. They were one in prayer. Oo, mahalaga pag tayo po ay nagdarasal turo ng Diyos na ikaw daw ay dapat mag-isa. Sabi ni Jesus, dapat ikulong mo yung sarili sa kwarto at kausapin mo ang Ama na hindi nakikita. Pero hindi po ba mahalaga din na nagdarasal kasama ang iba? Kung hindi mahalaga ang nananalangin na may kasama, bakit naririnig natin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, pumupunta sa templo, kasama pa niya ang kanyang mga magulang, si Maria at si Jose. Bawat taon, sila'y pumupunta sa templo, nagdarasal na nanalangin. At kahit na nung pagtanda ni Jesus at may panganib na sa kanyang buhay, hindi siya tumigil sa pananalangin kasama ng ibang tao. Private prayers are important, but so are community prayers.
Yan yung dahilan bakit tayo ay bumabalik bawat linggo sa simbahan para magdasal ng sama-sama. At makapangyarihan ng dasal ng sama-sama. Hindi lang yung isa ang iyong inihiling, pero nagkakaisa tayo sa panalangin. Kamukha po nung minsan din, meron lumapit sa akin isang bata. Sabi niya, Father, gusto ko pong magpari. Sige, sabi ko, tutulungan kita. Pumunta po ng seminaryo, nag-test. Pagbalik, sabi niya, Father, final interview na po, sabi niya. Pagdasal niyo po ako. Pinagdasal ko po. Pagkatapos po ng interview, hinihintay namin yung resulta. Pagdating, bumagsak siya. Nagtataka ako kung ano ang problema. Ito yung kanyang ina, parating, sabi niya, Father, ako po kasi pinagdasal ko, hindi pumasa yung anak ko. Ha? Bakit? Siyempre, Father, pag pumasok sa seminaryo, ako na lang mag-isa, sabi niya. Yun pala yung problema. Magkaiba ng pinagdarasal. Ano ang inyong dasal? Ano ang inyong gustong hilingin sa Diyos? Paano ipagkakaloob ng Diyos ang iyong hinihiling? Kung merong kontra, kung merong salungat sa iyong dasal. Hinihiling mo sa Diyos, Lord, sana po gumaling ako. Yung palang kamag-anak mo na may sakit ng loob sa iyo, pinagdarasal ka, sana mamatay na yan. Hindi po ba? Kaya hindi ka gumagaling. Dahil merong salungat sa iyong dasal. Pinagdarasal mo na magbago na yung iyong asawa, tumino na. Pero siya, kibit-balikat, walang pakialam. Ikaw lang ang nagdarasal. Mas makapangyarihan ang dasal pag sama-sama kayong pamilya na nagdarasal. Yan po ang ating dasal at dalangin. Hindi lang ang magkaroon ng isang dasal, pero magkaisa tayo sa ating panalangin. At makikita mo ang iyong hinihiling ipagkakaloob ng Diyos.